Yes, mga toto. Happy Sunday sa inyo, merienda tayo. Mga toto. Harap. Hindi kayo, no? Hindi, mga toto, may nag-message kasi sa akin regarding dahil sa sa hinuli ko doon sa Cubao. Regarding sa obstruction of justice. Bakit daw kaya bakit mahuhuli daw yung tao? Ika mag-anak naman daw siya. Ngayon nagtatanong lang naman daw siya. Ito pong sagot. Hindi po siya basta-basta hulihin. Ha? Yung tanong yung tao, huli mo, ka? So nga, para ka namang ba, common sense lang yan, diba? Kung natang kita Nabiro lang yun, ha? Mga panood nung galit ka pa. Yeah, papalawanan ko sa'yo, ano ba yung obstruction of justice? Ayon sa ating batas, ginabitan na ng batas yun. Hindi, ang obstruction of justice, nakalimutan ko tuloy. Teka lang, gisip pa ako English to medyo mahirap to, di ba? Ito, obstruction of justice penalizes any person who knowingly or willfully obstructs, impedes, or frustrates, or delays the apprehension of the suspect or any investigation proceeding to any criminal cases. So, ayan mga katoto, English yun Gusto nyo Tagalogin ko pa. Medyo mahirap yun pag tinagalag mo. Diba? Ano pala Tagalog ng obstruction of justice? Niwala kayo. Ang obstruction of justice, ang Tagalog po niyan is parusa ng pagsisinungaling. Yan. Parang layo, no? Parusa ng pagsisinungaling. It was updated March 12, 2021. Ang galing ka, Nabasa ko lang din yan. Diba? Pero magbuka tayong matalino, diba? Hindi tayo magbukhang bobo dito sa video. Ano ba ang penalty ng obstruction of justice? Ang penalty po ng obstruction of justice is maaari ka pong makulong ng 4 years and 2 months to 6 years. Yan. Ito pa. Meron ka pang babayarang fine na hindi bababa ng 1,000 at hindi naman tataas ng 6,000. Yan mga totot, no? Bad trip, no? So, yan mga totot. Ano ba paano usually nakukumit yung obstruction of justice? For example, sabihin natin, yung katulad ng nangyari sa Cubao. Pero yun, hindi naman siya inaresto, hindi po ba? Sample lang, kung nangulit pa yung tao. Yan. Kasi hindi ka naman basta-basta arestohin kung magtatanong ka lang. Kasi normal yan, kamag-anak mo yan, o kakilala mo yan, o marites ka dyan, o kapitbahay ka ng marites, at tanong mo, sir, ano bang kaso niya, ba't inaresto nyo? Diba? Normal yan. Diba? Kasi sasagutin ka ng kapulisan na papaalam sa iyo yung nature ng offense ng tao kung bakit siya inaaresto. Ngayon, after sabihin sa iyo yung nature ng offense, ba't siya inaaresto? Kasi may warrant po yan, ganyan, keso bla bla bla. Dapat manahimik ka na kasi alam mo na Diba? Nagpakilala naman yung kapulisan, na pulis sila. Diba? May dala na kopya ng warrant of arrest. Kahit naman walang dalang kopya ng warrant of arrest ang isang police officer, as long as he believe that the person he was going to arrest has a pending or standing warrant of arrest, pwede niyang arestuhin yung tao. Ito pa pala, any official, any government official na mapapatunayan po na nagkasala sila ng obstruction of justice, automatic po perpetual disqualification po to hold any public offices po kagad yan. So, matatanggal sila. Sabi natin, chairman ka, yayabang-yabang ka, o kaya kagawad ka dyan kasi mag-i-election na ngayon. Gaganyan-ganyan ka, arte-arte ka, nakikialam ka. Diba? Napatunayan, nakatakas yung tao. Diba? Kasi sa pangingialam mo, wala na. Perpetual disqualification po kagad to hold the public office yan. So ano yung usually na nagaganap na kinakasuhan ng obstruction of justice? Yan yung mga nakikialam. Mahilig makialam sa hindi naman dapat pakialaman. At nagpupumili, hindi tama yan. Bibigyan ko example. May hinuli na po ako niyan at pinakulong. Way back siguro mga 2016 or 17. Doon sa may bandang Arellano. Ang pinakulong namin, tomboy. Yan. Kasi may hinuhuli kaming tao nun. Ang kaso niya is murder. Warrant. Murder siya ng murder, di nagbayad. Yan.
may warrant to pa rin siya, ang kaso niya is murder. So, nandun kami sa area, medyo malapit na siguro, mga 150 meters siguro. Usap-usap kami saan maganda pumesto. Baka tumakbo yung tao. Nakikinig pala tong si Tomboy, hindi naman namin alam na kamag-anak niya kasi medyo malayo yung bahay. Napapansin ko talagang decidido siya makinig. Nung narinig niya yung pangalan ng subject namin, biglang tumakbo si Tomboy. Siyempre ako, na-alarm ako. Hinabol ko, sinundan ko. Medyo malapit na doon sa area ng pag-ulihan namin kasi alam namin umiinom yung tao yung subject namin umiinom doon Doon siya papunta talaga, bigla siya sumigaw nung nakita niya sumusunod ako, hinahabol ko siya. Sumigaw siya, "Uncle, may mga pulis, uulihin ka." O si Ogag, narinig siya, nakita rin ako, biglang tumakbo. O di, habulan niya, may sa awa ng Diyos, hindi ko inabutan. Medyo malayo paano ka abutan yun? O, ito pa pinakamaganda mga katotot. Simula nun, hindi na po namin siya nakita, hindi na namin siya na-aresto. O, di ba? Nakatakas siya. So, ano nangyari? O, di inaresto namin si Tomboy, kinasuhan namin siya ng obstruction of justice. Diba? Nakulong siya. And nagpiyansa siya, hindi po biro ang piyansa doon. Ang piyansa niya is umabot yata ng 17 to 18,000 yata yung piyansa niya. So, yun po yung meaning ng obstruction of justice, di ba? Unang-una, pag may naaresto at lawful naman yung pagkaka-aresto, hindi mo dapat dinidelay yung trabaho ng polis. Kasi pwede kang kasuhan ng obstruction of justice due to delaying the effect of the arrest of an agent of a person in authority. Yung pa mga tatatasan na may natutunan kayo. Sabi nga ni Kuya Kim, kapag hindi alam, hindi nagbasa. Diba?